Hello guys, welcome to GLM TV. For today's video, ito na yung part 2 ng ating video tutorial kung paano mag-apply ng salary loan sa SSS Online. So yung ating part 1, so nag-enroll tayo ng disbursement account kung saan doon ipapadala yung ating malo-loan dito sa ating pag-apply ng salary loan. Okay, so nandito tayo ngayon sa PC. Open natin yung ating browser. Then, open natin yung ating email. Then, search natin yung mga email galing sa SSS. So, type natin dito, SSS. Then, search. Okay. Ito yung mga email galing ng SSS. So, andito yung mga confirmation nung nag-send ako ng enrollment ng disbursement account at saka yung mga result. So, andito makikita nyo ilan din yung rejected dito. Meron akong 3 rejected. Tapos, yung pang-apat, doon pa lang ako na-approve. So, gagawin na lang natin ng separate na video. Explain ko kung bakit na-reject yung 3 pag-enroll ko ng disbursement account, kung bakit 3 beses ako na reject o na disapprove yung aking pag-enroll ng disbursement account. So, open natin yung panghuli, yung pang-apat na confirmation at saka yung result ng ating pag-enroll ng disbursement account. So, ito yung huling na-approve, ito yung ginawa natin dun sa ating first part ng ating video kung saan gumamit ako ng UBP Quick Card as proof of account. Dun tayo na-approve. Okay, so open natin yung confirmation. So itong confirmation na to pinapadala ng SSS kapag na-receive na nila yung inyong enrollment ng inyong disbursement account. I-confirm nila na na-receive na nila yung inyong enrollment. Then, after 2 to 3 days, padadalan na kayo ng result ng inyong enrollment. So, nakalagay nga dito, disbursement account enrollment approved. Then, dito sa baba, nakalagay dito, we are pleased to inform you that your submitted proof of account under transaction number, nakalagay yung transaction number, has been processed and approved. Thank you for using the SSS website. So, yun, na-approve na yung ating disbursement account. So, pagpatuloy na natin yung ating pag-apply ng salary loan dito sa SSS kasi meron tayong disbursement account. Okay? Doon tayo sa SSS website. Okay guys, so yun yan, na-approve na yung ating pag-enroll ng ating disbursement account. So, yun yung first part ng ating pag-apply ng salary loan dito sa SSS Online. So, kailangan ma-approve muna yung ating disbursement account kung saan ipapadala yung ating ilo-loan dito sa SSS. So, ito na yung second part. Ngayon, tutuloy na natin yung ating pag-apply ng salary loan. So, hindi tayo makapagpatuloy kasi hanggat hindi na-approve yung ating disbursement account. So, ngayon, okay na, na-approve na. Makapagpatuloy na tayo sa pag-apply ng ating salary loan. So, mag-login lang tayo dito sa ating SSS. So, lagay natin yung ating user ID tsaka yung password. Okay, so pag okay na yung user ID at password, click lang natin itong sign in. Okay, member survey consent. So, click lang natin, maybe next time. So, notification. So, close lang natin to. So, dito, click na uli natin itong ating loans. Then, apply for salary loan. Okay, so dahil na-approve na yung ating disbursement account, ito na yung lalabas pag click natin yung apply for salary loan. So, automatic na to. Form to para mag-apply ng salary loan. So, nakalagay dito yung ating address, yung mobile number, email address. So, make sure that the above contact information with SSS is updated. If not, click here to update. So, kung gusto niyo i-update yung contact information dito sa taas, click nyo lang tong click here dito. Tapos, update nyo muna bago nyo
magpatuloy yung transaction. Then, dito sa baba, required field, loanable amount. So, click nyo lang to. So, ang maximum na loanable amount nyo, yung pinakamataas. Okay. So, yung loanable amount, depende kung kailang hulog na kayo sa SSS, kung gano'n katagal na kayong naguhulog sa SSS, kung ilang buwan na gano'n. So, dito, yung bank, kung saan ipapadala yung ating ilo-loan. Ito yung disbursement account natin. So, yan. Yung pin-approve natin na disbursement account. Then, dito sa baba, taas lang natin, choose the certifying employer. So, kung ang membership type nyo sa SSS ay employed, automatic, nandito na yung details ng inyong employer, yung kanyang employer ID, yung employer name, yung employer branch location, nandito na. So, bago i-process ni SSS yung inyong salary loan, so, kailangan i-certify muna ni employer na kayo ay nag-a-apply ng salary loan sa SSS. So, inform ni SSS si employer na kayo ay nag-a-apply ng salary loan, tapos isa-certify naman ni employer yung inyong application bago i-process ni SSS yung inyong salary loan. Tapos kung hindi masa-certify ni employer yung inyong salary loan, may days kung ilang araw lang pwede niyang i-certify. So kung hindi niya ma-certify, ulitin niyo yung process, ipapa-certify niyo uli hanggang sa ma-certify ni employer yung inyong application for salary loan. Kung ang membership type nyo naman sa SSS ay voluntary o kaya self-employed, wala na kayong ilalagay dito. Hindi na kayo magpapa-certify kasi wala naman kayong employer. Okay? So, dito sa baba, choose your prepared electronic loan disbursement below and click here to supply necessary details. Kung gusto nyong magdagdag ng disbursement account, so click nyo lang to, mag-apply kayo ng panibagong disbursement account. So, dahil meron tayong disbursement account, so meron na tayo dito, yun yung Bank of the Philippines. So, okay na yan. Yan na yung ating disbursement account. Then, dito tayo sa baba. So, reminders, basahin nyo na lang po. Then, pag okay na sa inyo, yung loanable amount, yung contact information sa taas, yung certifying employer, kung okay na yan. So, click nyo na itong proceed. Okay, so pag-click nyo ng proceed, ito na yung makikita nyo. So, ito yung yung disclosure statement dun sa inyong application, dun sa salary loan. So, pwede nyo itong i-save. So, sa PC, pwede siyang i-save. So, click nyo lang, save. So, i-right click nyo lang, then click save. Tapos, lagay nyo lang kung saan nyo sa isi-save. Okay. Lagay lang natin is disclosure. Okay, then click lang natin itong save. So, okay. So, pwede nyo itong i-print para maipakita nyo dun sa inyong employer para ma-certify nila yung inyong loan application dito sa salary loan application dito sa SSS. So, 3 pages to. So, ito yung disclosure statement. So, basahin nyo na lang. O, screenshot nyo kung phone yung gamit nyo, pero meron kayong copy. Then, pag okay na, click nyo lang itong I agree to the terms and condition. Then, pag click nyo, okay na, i-click nyo lang itong proceed. Okay, so pag-click nyo ng proceed, ito na yung information dun sa inyong nilo-loan sa SSS. So, loanable amount is 37. Then, yung net proceeds nyo, ito na lang yung makukuha nyo. So, may kaltas na dun sa inyong niloan. So, siguro may processing fee o ano man yung kinaltas nila. So, kung meron pa kayong mga loan dati, so kung may utang pa kayo sa SSS, so ikakaltas na rin nila. So, yun yung magiging net proceeds ninyo. Yun na lang yung matitira. So, dito, ito na lang yung aking natirang net proceeds. Certifying employer. So, ito yung employer na magsa-certify ng inyong loan application sa SSS. So, isa-certify muna ng employer bago i-process ni SSS yung inyong salary loan. So, dapat maipa-certify nyo yung inyong salary loan
para ma-process na rin ni SSS yung inyong loan application. Okay, so kung okay na kayo doon sa inyong net proceeds, so click nyo na itong submit. Okay, click na natin itong submit. This action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? So, okay nyo lang. Okay. So, you have successfully submitted your salary loan application to SSS on, tapos yung date, loan proceeds will be credited to your, ito yung ating disbursement account. So, yun yung Bank of the Philippines. With account number. Please take note of your transaction number. Ito yun. We are waiting to the certification from your employer. Your salary loan application will expire if your employer fails to certify on or before August 31, 2023. So, ngayon ay 28. So, meron na lang ilang days lang pala. So, nandito yung date kung hanggang kailan pwedeng i-certify ng inyong employer yung inyong salary loan sa SSS. So, kailangan ma-certify nila. So, pag hindi na-certify nung employer nyo yung inyong salary loan application, once expired, and if is still interested, loan application must be filed again. So, magpa-file uli kayo ng loan application. So, ulitin nyo yung process. Tapos, isi-certify ulit nila. Hanggang sa, pag na-certify nila, saka pa lang ipaprocess ni SSS yung inyong salary loan application. So, pag okay na to, click lang natin tong okay. Okay, maybe next time lang ulit. Then, close. So, hintayin na lang natin ma-certify ng employer. So, kailangan ma-certify muna ng ating employer yung ating salary loan application. Then, pag na-certify na ng ating employer, so inform nyo sila na kayo ay nag-a-apply ng salary loan sa SSS para ma-certify nila. Then, pag na-certify na nila, saka pala ipaprocess ni SSS yung ating salary loan. O hintayin natin kung ma-approve yung ating salary loan o hindi. So, yan yung ating tutorial kung paano mag-apply ng salary loan sa SSS online. So, kung may natutunan po kayo dito sa ating video tutorial kung paano mag-apply ng salary loan sa SSS online, so please like and share this video. Kung hindi pa po kayo subscribe, please click the subscribe button at click nyo na rin po yung notification bell para ma-update po kayo kung may mga bago tayong video tutorial kagaya nito. Kung meron po kayong question, suggestion, ay lagay nyo lang po doon sa comment section at subukan po natin masagot yan lahat. So, yun lang po. Marami pong salamat.